loob kay Senator Tito Soto dahil tila binalak daw nito na ipaaresto siya. Welta naman dyan ni Soto, paano niya ipahuhuli si Bato kung hindi niya nga alam kung papasok ito o hindi. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano na ang hakbang ng Senado dito sa nakabinbing warrant to arrest ni Senator Bato? Cheryl, bago ko sagutin yan ay kwento ko muna na dito nga sa loob ng Senado nagpalipas ng magdamag si Senator Bato de la Rosa matapos siyang isailalim sa protective custody ng liderato ng Senado at kasama pa nga niya nag-overnight yung kanyang kaalyado at matayag na kaibigan si Senator Robin Padilla. Sa ngayon, yan daw ang desisyon ni Senator Bato de la Rosa. Hindi muna siya lalabas ng Senate premises o ng Senate building hanggat hindi naglalabas ang desisyon ng SC na favorable sa kanila. Hopefully ay makakuha raw sila ng temporary restraining order mula sa SC laban dito sa ICC warrant of arrest. At nanindigan nga si Senator Bato de la Rosa na hindi siya susuko sa ICC at sinasabi rin nung kanyang mga kasamaan sa mayorya, partikular na Senate President Alan Cayetano, na hindi talaga siya isusuko sa mga dayuhan. Umiiyak si Senator Bato de la Rosa habang kausap si Senator Bongo sa sesyon ngayong hapon. Hindi malinaw ang dahilan kung bakit siya umiyak pero makikitang kino-comfort siya ni Senator Go. Pero bago yan, nakausap ko sa Senator Bato de la Rosa bago magsimula ang sesyon. Kumpara kahapon nang tanungin ko siya, "But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir?" Ayaw ba Senator ng Republic? Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Diba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Ngayon, kalmado na ang senador. So how does it feel to attend the session again? Happy? You feel better now kasi nakakangiti na kayo, nakakatawa na kayo. May mga bisita tayo, may suporta. Sa kabila niyan, hindi raw halos nakakain at nakatulog si Senator Bato dahil sa pag-aalala. Are we expecting you to attend hearings as well? Committee hearings, sir? Oo. Sir, hindi kayo nakatulog, sir? Hindi kayo nakatulog po? Bakit po? Melatonin, sir? Sir, bakit? Are you worried? Kaya hindi kayo nakakatulog? Kagabi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada nagpalipas ng magdamag ang senador. Kwento pa ni De La Rosa na kausap niya si Vice President Sara Duterte nang tumawag ito kagabi. Pero hindi raw nila napag-usapan ang nakaambang impeachment trial ng bise. Nagtatanong lang siya. How can siya? Padalang ng pizza. Nagpadala, sir? Nagpadala ng pizza, sir? Siya tumawag sa inyo? Pero yan, tinawagan na ibang sinado. Oo. Bago yan, unang nagpa-interview ang senador sa labas ng plenaryo kung saan emosyonal din siya. Dito inamin niyang masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto. Tinawag niyang pagtataksin ang ginawa ng kapwa senador. Hindi raw kasi ipinadaan sa local court ang warrant of arrest na mula sa ICC. Anya, mukhang may plano talagang ipahuli siya. Hindi ako plastic. Hindi ko sabi na wala akong sama. Tapos, yung ginawa niya pagtataksin, hindi lang yung pagtataksin sa kanyang ulit. Hindi pagtataksin niya sa institusyon na Senado. May design talaga na talagang gusto niya mahuli ako sa baba para hindi ako kakakat dito, para hindi siya maansing. Hindi ako mag-plastic. Kaya pinabitray. Sa ginawa niya na yun, hindi pa rin galit sa kanya. Sagot naman dyan ni Senator Soto, hindi siya magsusori kay Bato. Wala naman daw siyang ginawang masama dahil ipinaalam lang naman daw ng NBI ang tungkol sa warrant of arrest at hindi niya alam na darating si Bato. Sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Alam ko mayroon silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. I didn't do anything wrong. Sa kabila niyan, nanindigan si Senator De La Rosa na hindi siya susuko sa ICC. Yan ay kahit pa may warrant of arrest na siya. Mismong si dating Senator Antonio Trillanes IV pa nga ang nagdala niyan kasama ang NBI kahapon. Why? Ikaw ba?
nag-surrender doon. Filipino ka, you have existing Philippine votes. Bakit magpapatry ka doon sa mga banyaga? This is an attack to our sovereignty. The supplementarity includes mo kayo ang kailangan. Sabi ng Article 1 ng the Rome Statute. Anong klaseng supplementarity ito? Muling iginiit ni Bato na pamumulitika lang ito laban sa kanya na iniuugnay siya sa umano'y extrajudicial killings noong Duterte drug war. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to punish from the Philippines soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto mo ng accountability, file mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Gate pa ng senador, bakit ngayon lang ang ungkatan ng past? Sa ngayon, umaasa si Bato na maaaksyonan ng Korte Suprema ang inapila niya para hindi maaresto sa pamamagitan ng arrest warrant ng ICC. Kwento pa ni De La Rosa, hindi niya nahahawakan ang sweldo niya nitong mga nakaraang buwan na absent siya. Sir, sige. Ako talaga ako, hiyang-hiya na ako. The past 6 months, hindi ko natanggap yung kasus man doon na yung ginamit sa mga relief operations. Naging emosyonal pa nga ang senador. Gate niya, Ginawa ko ang lahat para sa bayan, hindi yun para sarili ko. Hindi yun para sa sarili ko na kapakanan. Hindi ako nagpayama sa servisyo. Trabaho ko na gusto. Thankfully. para naman sa kaalyado ni Bato na si Senator Rodante Marcoleta, safe si De La Rosa sa Senado laban sa nakabinding warrant of arrest. Sir, how safe is Senator Bato from arrest habang nandito siya sa Senado? Wala po talagang arestuhang As safe as you are when you are at home with your husband. Isinailalim si Bato sa protective custody kahapon matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Si Senator Robin Padilla naman na sinamahan ng kapwa senador hanggang sa overnight kagabi sa Senado, ikinwento na marami silang napag-usapan pero hindi raw yan tungkol sa kaso ni Bato at ang impeachment case ni VP Sara. Kwento ni Padilla, hindi niya alam na lulutang si Bato sa plenaryo kahapon. Sa dinner daw kasi ng Duterte Block noong linggo, ang pagkakaalam daw ni Padilla, wala naman silang numero para matuloy ang kudeta. Kagabi nagdaos ng programa sa harap ng Senate building ang mga taga-suporta ni Senator De La Rosa. May bitbit nga silang placards at watawat. Isa sa kine-question nila, bakit pumasok ng Senate building si dating Senador Antonio Trillanes gayong hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Sa kalagitnaan ng protesta, nag-video call naman si Senator Bato. May panawagan din siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana naman, bilang Pilipino, pagpuntahan mo rin ako. Yung sundin lang yung proseso, yung legal na proseso.